Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At higit sa lahat yung mga pamilya nyo sa Pilipinas, lalo na dun sa mga kagaya sa lugar namin na nasalanta ng bagyo, yung kasunod yung Mika at saka Pipito, wala pang isang linggo. Sobra guys. Kaya nakakapanlo mo, sobrang nakakatakot na ang kalikasan pag nagalit. Ibang iba na talaga. Grabe. Yung lugar na hindi binabaha ng ilang dekada ay nababaha na. Yung akala mo safety ka, yung pala ay hindi. Kaya nakakatakot na talaga. Wala nang lugar na totoo yung sinasabi nila noon na safety lang tayo sa kamay ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Tingnan nyo, kahit bato, kahit gawa sa bato, sa yero, yung matitibay na bahay, pag nagalit ang kalikasan, walang sinasanto. Kaya guys, mag-isip na tayo ng paraan para makatulong tayo sa ating lugar, kung paano tayo makatulong. Tingnan nyo, bakit ang daming mga troso, tawag dun, di ba, yung mga kahoy na pagka nagano yung tubig, bakit saan galing yung mga yun? Kaya siguro tayo, ang ano ko lang ang nasa isip ko lang, opinion ko lang, tayo rin ang may gawa kung bakit tayo na paparusahan ng ganito. Kasi matitigas ang ating mga ulo. Kinakalbo natin ang mga bundok dahil wala nang ang pagtamnan. Kasi nga yung mga natatamnan minebenta dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya tayo rin ang nagsasakripisyo dahil sa ating gawa. Paano na lang kung wala yung kagaya sa amin sa Luzon, Northern Luzon, paano na lang kung wala yung Sierra Madre na pre-prevent ng tubig, wala na, lubog na ang Northern Luzon. Kaya napakalaking tulong yung Sierra Madre, although nababalitaan namin na medyo kinakalbo na, nakakapagturog ng puso. Tignan nyo guys, tuwing may bagyo, may baha. Tuwing may bagyo, may baha. Tuwing may bagyo, may baha. Dati wala yan noong bata pa ako. Pero ngayon grabe na yung baha. At yung tubig, yung ilog na tinatawag, nagiging dagat. Kaya maraming napipinsala, maraming nasisirang bahay. Grabe, pati buhay. Paano na? Kaya ako guys yung natatakot ako. Grabe. Kaya magtulungan tayo, magtanim tayo ng kahit isa-isang puno, kada isang buwan, punong kahoy. Ang laki ng may tulong ng isang punong kahoy.
Pero pag dyan sa, kung may space dyan sa ating bahay, sana wag hayaang nating lumaki, tumaas. Sana wag yung mapalampas ng ano. Dito sa Taiwan, grabe. Kahit maliit na yung space ng bahay, may puno. Napakaraming puno dito. Pero meron pa rin yung, kaya, at saka maganda kasi dito, kahit may baha, mabilis lang umupa. Kasi nga maraming puno. Tsaka maraming rescuer. Hindi gaya sa atin. Grabe. Nakakalungkot. Hindi ko naman inaano ang gobyerno, pero nakakalungkot. Sana mag-isip yung mga nasa gobyerno na magtanim ng puno, magtanim. Kasi napakalaking tulong yan sa ating environment, sa ating kalikasan, kapaligiran, para maano yung mga usok ng sasakyan. Maraming puno kasi yan ang hihigop ng yung ano ba yun? Carbon dioxide ba yun? Yung para maano tayo. Kaya tayo rin ang may sala, tayo rin ang magsasakripisyo sa ating mga kasalanan, sa ating mga gawa. Kaya nga, kung ano yung itinanim mo, yan din ang aanihin mo. So ayan, nagbubunga na. Paano na lang yung susunod na henerasyon? Kawawa. Kaya wala na. Mag-isip ng paraan, guys. Magtulungan tayong lahat. Walang sisihan. So hanggang dito na lamang. I-flash ko na lang yung mga footages na galing sa amin, sa Cagayan Valley, sa Isabela, kung gaano kalaki ang tubig, guys. Hindi ko lang na lahat, pero at least may share ko man lang yung siguro napanood nyo na rin sa social media, pero binigyan ko lang ng kasi nakakalungkot na talaga. Wala na. As in, nakakatakot, nakakalungkot. So, bye-bye. Hanggang sa muli. Anywhere you go.